Pilit nga na mag-aalibay itong si Attorney Renan sa kanyang kasalanan, ngunit hindi na nga niya ito matatakasan kahit anong gawin niya. Kahit sinasabihan pa niya itong si Court na malamang gawa-gawa lamang ni Court ang mga bagay na iyon o tamper lamang ang mga evidence na nakita sa naturang crime scene. Ngunit sinabi ni Lilette na malalaman na nga nila ang katotohanan dahil sa mga oras na iyon ay naghuhukay na ang mga pulis kung saan natagpuan ang naturang panyo. Kaya malalantad na ang katotohanan sa oras nga na matuklasan na ang bangkay nga nitong si Mang Kanor. Kaya naman medyo natagalan nga itong si Attorney Renan Alon doon sa presinto dahil talagang aantayin nila bago sila makakaalis. Ngunit bigla na ngang tumawag ang naturang inspektor upang ibabalita na nga ang kanilang natuklasan kung saan nakita nga nila ang bangkay nitong si Mang Kanor. It's a prank lang pala dahil damit lamang ang kanilang nakita kung saan nasama doon sa hukay na kanilang nakita. Ang hindi alam nga nitong si Attorney Renan Alon, nakaligtas siya dahil nga sa nilipat nga ni Vivian ang naturang bangkay. Ibang pwesto na kung kaya't hindi natunton ng pulis ang katawan nga ni Mang Kanor. Sinadya talaga yun ni Vivian dahil nadihado nga sila dito kay Renan Alon dahil nakailang utos na nga ito at hindi magbabayad. At sa huling utos niya, sisiguraduhin niya na mananagot itong si Renan at tatablahin na nga nila ito. Maghugas kamay na sila at sisiguraduhin nila na hindi sila madadamay at mapupunta nga ang sisi kay Renan Alon. Yaman lang din at hindi nila makukuha ang pera na inaasam-asim nila mula kay Renan Alon. Sa pagkakataong yun, pansamantalang nakauwi itong si Renan Alon matapos makumpirma na wala sa naturang crime scene ang bangkay nga nitong si Mang Kanor. Ngunit hindi pa rin siya ligtas sapagkat ito nga si Patricia ay tatawag sa kanya upang siguraduhin na hindi nga siya nilaglag nitong si Renan Alon. Sinabi niya na hindi niya magagawa ang bagay na iyon at sinabi rin nitong si Patricia na sisiguraduhin niya na mananagot na nga siya sa batas dahil na rin sa hawak nila kung saan naroon ang tamang pwesto ng pinaglibingan kay Mang Kanor. At sa oras nga na hindi sumunod itong si Renan Alon ay ilalaglag, ititembre na nga nila sa pulis ang kinaroroonan ni Mang Kanor at hindi niya matatakot itong si Patricia kung saan tatablahin din niya ito na siyang pumatay kay Maradette. Dahil sa oras nga naman tuklasan na ng mga pulis ang kinaroroonan ni Mang Kanor ay hindi malabo na siya na rin ang pagbintangan sa pagkawala at pagkamatay nitong si Maradette dahil na rin siya ang may maraming motibo kung bakit magagawa niya ang pagpatay kay Maradette. At mas paniniwalaan itong si Patricia kaysa inis sa kanya. Inis at napakagat sa kanyang mga ngipin itong si Attorney Renan Alon dahil wala siyang magagawa sa naging pasyangan nitong si Patricia. Buisit na kasi si Patricia dahil nagpapaasa lamang itong si Renan Alon na magbabayad ngunit hindi. Naiinis din siya pati dito kay Lilette Matias dahil sinabi niya na kung hindi lamang isiniliwalat ni Attorney Lilette sa harapan at sa simbahan, lisin sana ay kasal na sila at magkasama na nga sila nitong si kapatid niya na utu-uto at sunod-sunuran sa kanya. Samantala, natitiyak ng lahat dahil sa paglitaw nga nitong si Melody at sa pagkawala ni Mang Kanor ay hindi titigilan ni Lilette itong si Attorney Renan Alon hanggang sa sasabog na nga ang kanyang sekreto at wala na siyang magawa kundi sa kulungan na lamang dahil si Patricia ay itinuro na nga ang bangkay kung saan ito naroroon dahil walang naging bayad itong si Renan Alon at galit na galit na siya dito. Natitiyak naman ni Patricia na hindi siya malalagay sa alanganin dahil siya na nga ang magiging solusyon sa kanyang mga problema dito kay Maradette dahil pag nagkataon hindi na nila malalaman na siya ang may kasalanan ng lahat. Tuluyan nga nakulong itong si Attorney Alon dahil siya na rin ang napagbintangan sa pagkamatay nitong si Maradette dahil sa nakita ngang gap nga nitong si Lilette na nagsimula ang lahat ng gulo recently ay may kinalaman kay Renan Alon. Kaya naman siyang nadidiin ngayon at siya ay nasa kulungan.
Isang abogado naman ang kanyang makikilala kung saan ilaladlad niya ang lahat-lahat na hindi nga siya ang pumatay kay Meredith kundi itong si Patricia. Matutulungan kaya siya nito para malutas ang kanyang problema at malantad ang katotohanan sa ginawa ni Patricia?